Pasko ngayon mga kababayan, Merry Christmas. Lahat naman ganon ang mensahe ng bawat isa sa atin. Kaya tinignan ko mga kababayan yung mensahe para sa ating mga mamamayang Pilipino ng ating mga top officials. Siyempre, una yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, siyempre, sunod yung Vice Presidente, si Sara Duterte, kung may mensahe din. May mensahe din pala mga kababayan si Sara Duterte. Pati si Martin, si Chis Escudero, may mensahe din po mga kababayan bilang mga top government officials. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Government officials, kaya lang yung kay Sara Duterte, talagang mapapaisip ka talaga kung ang mensahe niya sa Pasko ay galing sa kanyang puso o galing sa AI. Mahigit naman na niya, Mr. Maravillas, ka Pasko-Pasko. Kasi di ba may sabi na siya, mga kababayan, noong December 3, na hindi niya kayang magpatawad. Ang mensahe, mga kababayan ni Sara, ngayong Pasko, kaduda-duda. Ngayon sabi dito mga kababayan ng Impact Leadership, Chat GPT versus reality. Chat GPT versus reality. Kaya sabi niya, Sara shares Christmas message of love and forgiveness. Ang tingin mga kababayan ng Impact Leadership, baka AI generated Chat GPT. Kaya talaga niya, Mr. Maravillas. But before ko ibigay sa inyo yung mga mensahe ng ating mga top government officials, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated ng mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng bagong Pilipinas. Balikan natin yung mga Christmas message ng ating mga government officials. Unahin na natin yung mensahe ni Sara Duterte po para hindi kayo malito. Kailangan ma-distinguish natin yung kanyang real message na galing sa puso niya at saka yung Chat GPT, yung AI generated. Di ba? Hindi ako may gawa nitong kwento Impact Leadership. Yan ang reference natin Chat GPT versus reality. Ito yung reality mga kababayan. Yung mensahe niya na pinaabot noong December 3, 2024. Sabi niya, forgiving, giving and loving, lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan kong sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Yan po mga kababayan ang reality. Yan ang totoong pagkatao at laman ng puso ni Sara Duterte para hindi po kayo mabudol. Nabudol na tayo mga kababayan dahil nakipag-unity sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag na tayong pauulit sa panibagong pambubudol ngayong Pasko pa naman. Kaya maganda itong ginawa mga kababayan ng Impact Leadership na talagang in-emphasize niya kung ano yung reality, yung totoong nasa puso ni Sara Duterte na sinabi niya at saka po yung Chat GPT, AI generated. Ito po yung AI. Malamang gawa-gawa lang ito ng kanyang opisina, ng kanyang staff para lang may mensahe siya sa Pasko. At baka mautupan niya yung mga unsuspecting na mga Filipinos. Diba? Pero tayo na mga Marcos supporters po, kahit anong isasabihin ni Sara, dahil hindi na tayo mauuto. Hindi na tayo mabubulan niya kasi alam na natin yung pagkatao niya. Diba? Ito yung Chat GPT, sabi ng Impact Leadership.
Sara shares Christmas message of love and forgiveness. Vice President Sara Duterte called on Filipino to embrace the true spirit of Christmas, centered on love, forgiveness, and generosity. As she shared her heart, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravillas. Felt holiday message on Tuesday, kahapon po, December 24. So ito pong mensaheng ito, malamang sa malamang hindi po ito talaga ang laman ng kanyang puso. Kasi nasabi na niya yung totoo. Hindi niya kayang magpatawad. Kaya wala pong substance. Walang bigat. Yung kanyang mensahe, walang halaga. Ang kanyang mensahe ng pag-ibig at pagpapatawad po ay walang halaga. Wala ito sa kanyang kalooban po. Sabi niya rito, aking ipinapaabot ang aking taos-pusong pagbati sa bawat Pilipino ngayong Pasko. Duterte began urging the public to embody the spirit of forgiveness, generosity, and love for others during the holiday season. So paano mo i-encourage yung mga Filipino, sasabihan mo yung mga Filipino na isa puso ang tinatawag na pagpapatawad. Ikaw nga, sabi mo, hindi mo kayang magpatawad. Tama ba? Sabi nga po, you cannot give what you do not have. Hindi mo kayang magpatawad. Tapos sasabihin mo sa mga tao, sino maniwala sa iyo sa ganyang mga pananalita? Kaya talagang kumbinsido po tayo na AI-generated yung mensahe. Basta lang po may maipalabas na mensahe for political purposes only, mga kababayan. Hindi tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos in the rest of the officials, tulad ni Martin at saka ni Chis Escudero. Mamaya isishare ko po sa inyo. So sabi ni Sara, ang panganakan ni Sara ng ChatGPT.
Ang kapanganakan ni Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran na sumasailalim sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Higit sa mga material na bagay na ating matatanggap ngayong Pasko, tayo ay inaanyayahang magbigay ng pag-unawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa, lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Sara Duterte, Vice President, December 24, 2024. Ano? Respeto at pagmamahal sa bawat isa. Malinaw na ChatGPT, AI generated. Kasi siya mismo, mga kababayan, hindi siya marunong rumispeto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto niyang tanggalan ang ulo, gusto niyang ipapatay. Tama? Pati si Martin Romualdez gusto niyang ipapatay, tapos si First Lady Lisa Marcos. Pinagmumura niya, nasaan yon ang respeto at pagmamahal. So ang mensahe, mga kababayan, malinaw na hindi galing sa kanyang puso, kundi galing sa computer. Ginawa-gawa lang ng kanyang staff para may mailabas na mensahe. Kasi po, ang reality, ang totoo na mensahe niya, nilabas niya noong December 3. Ulitin natin. Ito yung reality, sabi niya. Forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice Presidente, kailangan kong sabihin sa inyo yan. Yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Ang feeling kasi po ni Sara Duterte, nagkasala sa kanya. May ginawa sa kanyang mali ang ating Pangulong Bongbong Marcos at lahat ng nakapaligid sa ating Pangulo. Si Martin Romualdez, may ginawa sa kanyang mali. Ang totoo po, baliktad, sila yung nagplano ng mali. Siya ang gumawa ng mali, yung tatay niya yung gumawa ng mali. Nakita naman po ninyo. Kaya nga yung lahat na kanyang kamalian ang ginawa, mga kababayan, may karampatang consequences. Kaya nga po, patong-patong yung kaso na kanyang kinakaharap. Kasama dyan po yung 3 impeachment cases. Other than yung mga criminal cases na binibuild up ng Department of Justice laban po sa kanya. Dahilan sa kanyang pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So kung mayroong dapat na magpatawad po, yung ating Pangulong Bongbong. Kasi sila yung na-offend. Sila yung biniktima ng kanyang pamilya. Siya mismo yung bumiktima. Siya yung nagmura, siya yung nagbanta. Kaya lang baliktad po yung pag-iisip nila. Pabiktim sila. Pinalalabas ni Sara Duterte, na-offend siya ng ating Pangulo. Wala mang sinasabing masama yung ating Pangulo. May narinig kayo? Wala. Sila yung laging may sinasabing masasama. At yung lahat ng mga sinasabi nilang masasama at pagbabanta, yun din ang ginagawa ng kanilang mga minions. So walang rason na siya magpatawad. Tama din, mga kababayan, na walang rason siya magpatawad kasi unang-una hindi man siya inoffend ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Lahat yan, nasa isip niya lang niya, mga kababayan. Inisip niyang inaapi siya. Baliktad po. Binigyan nga po siya ng milyon-milyon na confidential funds. Kaya lang mali yung kanyang paggamit. Ang gusto niyang mangyari, kahit mali yung paggamit niya, wag lang siyang habulin, mga kababayan. Wag lang siyang papanagutin. Yan ang hindi po pwede, mga kababayan. Kaya malamang sa malamang, pagkatapos po ng Pasko at Bagong Taon, she will face the music. Tama ba? O ngayon, dito tayo sa mga mensahe ng iba pang mga opisyal, mga kababayan, na hindi ChatGPT, kundi reality. Sabi ni Chis Escudero, kapag tayo ay nagkakaisa at sama-sama, buong aking paniniwala na ating malalampasan ang anumang balagid kasama ang Panginoon bilang ating gabay at tagapagtanggol. Makakamit natin ang tagumpay bilang isang bansa. Naway ang diwa ng Pasko ay magbigay inspirasyon sa atin upang maging mas mahabagin at mapagbigay. Dali natin ang diwang ito ng pag-asa at pagkakaisa sa bagong taon habang inaasam natin ang mas maliwanag at mas masaganang 2025. Naniniwala tayo sa mensahe ni Chis Escudero po, galing sa kanyang puso, hindi AI generated.
O ito naman yung mensahe ni Martin Romualdez. Christmas reminds us of what truly matters, faith, family, and compassion. It is a time to rise above our differences and focus on the shared values that make us one people. Ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagbibigay ng pag-asa, pagmamahal at pagkakaisa. As we prepare to welcome the new year, let us hold on to the promise of brighter future. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, makakamtan natin ang mas maayos, mas maunlad at mas mapayapang Pilipinas. Hindi rin mga kababayan AI generated. Galing talaga din sa kanyang puso mga kababayan kasi yun ang refleksyon mismo ng pagkatao ni Martin Romualdez mga kababayan. Hindi pala away. Ang gusto niya maunlad na bansa, ang gusto niya pagkakaisa, ang gusto niya pagtutulungan. Kaya kahit siya sinisiraan ng kampo ng mga Duterte, lalo na ni Sara Duterte, na walang bukang bibig kundi yung plano daw. Siya man lang yung nagsasabi na si Martin Romualdez may planong tumakbo sa 2028 bilang presidente. Yan laging sinasabi ni Sara. As if mga kababayan, napatituluhan na niya yung Palasyo Malacanang na dapat siya ang susunod na dapat umupo. Wala na yung ibang karapatan na tumakbo bilang Pangulo. Yun ang lumalabas mga kababayan sa mga pananalita ni Sara Duterte. Parang siya na lang ang may karapatang tumakbo bilang presidente. Yung mga pangarap niya yan, mga kababayan, mananatiling pangarap na lang. Kasi padaos-dos ng padaos-dos yung kanyang popularity, yung kanyang ratings po, nalampasan na ng more than 2 points ni sa latest survey ng Tangere. Nalampasan na ni Martin Romualdez. Pasadsad ng pasadsad si Sara. O, ito yung ating Pangulo. Sabi ng ating Pangulo, as Filipinos take this highly anticipated change to come home, reconnect with loved ones, and release the blessings of the past year, I call on everyone to reflect on what is truly important, living a life of meaning and purpose. By doing so, may the bustle and the spirit of Christmas make love and peace abound in every household and instill in us a deeper appreciation of the strength that comes from our relationship with Christ and each other. Ito po yung mensahe ng ating Pangulo. Paskong Pilipino ay ang pinakamasayang Pasko sa buong mundo. Kaya naman, sa kabila ng anumang pagsubok o pinagdadaanan, hindi may aalis sa atin ang magdiwang. Yes, sabi ng ating Pangulo, nasaan mang sulok ng bansa at anuman ang ating kalagayan, ang Pasko sa Pilipino ay pagmamahalan at pagbibigayan. Ang Pasko sa Pilipino ay pamilya. Di ba? Maikli lang na mensahe ng ating Pangulo pero tagos sa ating puso kasi alam natin galing sa kanyang kaibuturan ng kanyang puso ang mensahe ng Pasko. At alam natin kung gaano kamahal ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ating mga mamamayang Filipino. Tama ba?